Tayo yun, mga minmal. Amen. Hallelujah. We are one in the body of Christ. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Ganon tayo kahalaga, mga minmal, sa paningin ng Panginoon. Ang bawat isa sa atin, bawat mananampalataya. Amen. Bawat kaluluwa, ikaw at ako, tayo ay equal sa harapan ng Panginoon. Pantay-pantay tayo sa harapan ng Panginoon. Amen. Mahalaga tayo ang bawat isa. Kayo, bawat isa sa atin, bawat mananampalataya, mga minmal, ito ay mahalaga sa paningin ng ating pinakamalapay. Importante, amen, sa paningin ng ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya ito yung pinag-aaralan natin, mga minmal, yung ikatitibay ng mga mananampalataya. Amen. Hallelujah. Ano yung makapagbibigay ng kapayapaan at ikatitibay, mga gawin natin, sundin natin. Ito yung gagawin natin. Amen. Ibig sabihin, ini-encourage natin yung bawat mga mananampalataya. Hindi dinidiscourage. Amen. Amen. Hallelujah. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Kaya nga dito, mga minamahal, sa Book of Acts, chapter 14, verse 21 to 22. From the book of Acts, chapter 14, verse 21 to 22. And when they had preached the gospel to that city, and had taught many, they returned again to Lystra, and Iconium, and Antioch, confirming the souls of the disciples, and exhorting them to continue in the faith, and that we must, through much tribulation, enter into the kingdom of God. Dito sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 14, talata 21 hanggang 22. At nang maipangaral na nila ang Ebanghelyo sa bayang yaon, at makahikayat ng maraming mga alagad, ay nagsibalik sila sa Lystra, at sa Iconio, at sa Antioquia, na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila ng magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Tingnan niyo, mga minamahal, bumalik yung mga alagad ng ating pinakamalapay noon, kasama si Apostol Pablo. Amen. Sa kanilang pangangaral ng salita ng Diyos. Sabi, mga minamahal, nang may pangaral na nila ang Ebanghelyo sa bayang yaon, ay nahikayat mahikayat ng maraming mga alagad, ay nagsibalik sila sa Lystra at sa Iconio at sa Antioquia. Amen. Para ano? Na, sabi dito, pinatitibay. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Diyos. Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad. Ibig sabihin, bawat kaluluwa, pinatitibay, ini-encourage ng mga alagad ng malapay noon. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya. Tingnan niyo, mga minamahal. Ibig sabihin, ini-encourage sila, mga minamahal, na magsipanatili. Amen. Everybody say, praise the Lord. Manatili sa paglilingkod sa malapay noon. Amen. To abiding in faith, sabi ng banal na kasulatan. Dahil, sabi ng mga banal na kasulatan, sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian. Maraming kapighatian, mga minamahal. Maraming mga kasakitan. May mga problema na daranasin ang mga Kristiyano. Amen po ba, mga minamahal? Mga pagsubok, trials sa physical, amen, financial, spiritual, mayroon tayong mga pagsubok, maraming kapighatian. Kaya, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan,
pinatitibay ng mga alagad ng Malapayno ang lahat ng mga mananampalataya. Bawat kaluluwa, pinatitibay, amen, inaaralan na sila ay panatili sa pananampalataya. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Amen. Ganon dapat ang ginagawa ng mga Kristyano. Everybody say, praise the Lord. Ini-encourage, mga inimal, pinatitibay ang bawat mga mananampalataya. Amen? At makita po natin sa buhay ng ating beloved pastor na ang kanyang buhay, mga minamahal, hindi niya iniisip ano mangyari sa kanya. Makikita mong pagiging tunay na pastor. Pastol. Amen. Alagad ng ating pinakamalapaynon. Tunay na nangangalaga ng mga kaluluwa. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Dahil nung nandun pa ako sa Manila, mga minmahal, mayroon utusan doon, isang brother, tinatawag siyang runner. Pag may ang aming buhay noon bilang worker, pag nag-start na yung prayer namin, naka-steady ka na doon sa purian. Amen. Hindi ka na pwede pabalik-balik ng CR. Lahat na gagawin mo na, tapos ka na maligo. At kung meron kang bibilhin sa labas, may tagabili. So yun yung brother, mga may yung tagabili. At sa madalit salita, napagtripan ng mga unbeliever, mga minimal, napagtripan doon sa may tindahan, doon sa binibilihan, napagtripan. At sinaktan, mga minamahal, may nakapag-report sa ating beloved pastor, pastor, yung beloved brother, napagtripan ng mga unbeliever doon sa labas. Alam niyo yung ginawa ng pastor, bumaba sa pastoral house. Pinuntahan yung mga matatapang doon. Pinangaralan ng ating beloved pastor. Imagine, hindi siya natakot, mga minamala, ano ang mangyari sa kanya. Yung mga karap niya, mga hindi mananampalataya. Amen. Yung iba na siguro, mga drug addict o may mga alipin ng pagkakasala. Amen. Pero, mga minamahal, makikita mo yung tunay na pastor. Kumbaga, yung pastor, mga minamahal, meron mang isang kaluluwa na mawala. Hindi niya hayaan na, bahala ka na sa buhay. Bahala ka na sa buhay mo, hindi. Amen. Hahanapin niya yung isang kaluluwa para maisama muli doon sa pulutong ng mga karnero. Ganun na ganun ang ating beloved pastor. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Sus. Pinuntahan yung mga unbeliever doon. Pinangaralan. At ang sabi ng ating beloved pastor nung nag-meeting na kami, mga worker, mag-ingat kayo dahil pag kayo ang sinaktan, ako rin ang sinaktan. Ibig sabihin, ayaw niya nasaktan yung mga tupa ng ating pinakamalapay noon. Ganon na ganon ang bawat isa sa atin, mga mananampalataya, bawat kaluluwa, mahalaga sa paningin ng ating pinakamalapay noon. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Diba? Bago tayo naging ganito, mga minamahal, anong ginawa ng tao ng Diyos, ng propeta ng Diyos? Amen? Hindi pumunta doon para makipaglaro. Amen? Kundi ang buong panahon, oras, bawat minuto, amin mahal, buong araw, ang puso-isipan ng ating beloved pastor, ating beloved parents of the Lord, ating beloved Mama There, nakapokus sa ating pinakamalapay noon. Nakapokus sa pananalangin. Concentrate sa ating pinakamalapay noon. Nag-aayuno, mga minamahal. Amen. Na nalalangin ng mahaba. Kung kaya, ano ang naging resulta? Tayo po ay napalaya sa pagiging alipin ng pagkakasala. Kumbaga, binitawan tayo ng kapangyarihan ng kadiliman.
Sa anong pamaraan? Dahil sa prayer ng man of God. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus. Amen. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Amen. Ganon na ganon ang ating beloved parents in the Lord na naging ihimplo ng ating paglilingkod sa Panginoon na dapat natin tularan, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Kaya, salamat sa ating pinakamalapay noon, mga minamahal na hallelujah, kami mga manggagawa sa kabagan ng ating mabait na Diyos, inyong ubos alagad, banglingkod, nagbata sa pastoral house. Amen. Araw-araw, gabi, nandyan kapiling namin ang ating beloved parents of the Lord. Kaya yung mga teachings, preachings, mga turo, mga minal, every Monday, mag-meeting, pag-uusapan, anong dapat pag-usapan. Amen. Bago kami inassign sa mga ganitong gawain ng mahal na Panginoon. Yung mga aral, preachings, teachings ng ating beloved parents in the Lord, nandyan sa puso't isipan namin. Kung paano nila pinapahalagan yung mga kaluluwa. Ganon din dapat tayo. Kaya ito'y tinuturo natin sa bawat isa. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Everybody say, praise the Lord. Book of Acts chapter, tapos yung Book of Acts chapter 14 verse 21-22. Dito tayo sa Acts chapter 20 verse 28. From the book of Acts, chapter 20, verse 28. Take heed, therefore, unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he had purchased with his own blood. Dito po sa aklat ng Gawa, Kapitulo 20, ang talatay 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ang kanyang sariling dugo. Amen. Sa English, mga minamahal, take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers. Overseers, ibig sabihin mga minamahal, tagapangasiwa. Tagapangasiwa. Amen. To feed the church of God, which He had purchased with His own blood. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Tagapangasiwa. Sabi ng banal na kasulatan, ingatan ninyo ang inyong sarili. At ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa. Tagapangasiwa, tagapangalaga. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Kami, mga tagapangalaga. Amen. Hindi namin kayo pag-ari. Kayo ay pag-ari ng ating pinakamalapay noon. Kami, tagabantay. Amen. Tagapangalaga. Inaalagaan kayo. Pinapakain kayo ng salita ng Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Amen. Tagapangalaga sa church, sa iglesia. Everybody say, praise the Lord. Ang kawan, ito ay tumutukoy sa mga mananampalataya o iglesia. Amen. Na ang Diyos ay naglagay ng mga manggagawa. Amen. Tagapangasiwa na bilang nagsisilbing mga pastol, tagabantay. Amen. Na magbantay laban sa anumang panganib na papasok sa iglesia. Dito sa simbahan. Dito sa church. Amen. The true church of the living God. Yan ang gawain ng mga
mga alagad ng ating pinakamalapay na Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamalapay nun. Dito ay binibigyan din ni Apostol Pablo ang kahalagaan ng iglesia. Amen. Kahalagaan natin, mga minamahal. Sabi, ang iglesia ay binili ng kanyang sariling dugo. Sariling dugo ng mahal na Panginoon. Amen. Ipinapakita nito kung gaano kamahal ng Panginoong Hesukristo ang kanyang mga tao. Kayo, ikaw, tayo mga mananampalataya. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Diyos. Amen? Sabi, dahil ang halaga ng pagkabili sa iglesia ay ang sariling buhay at dugo mismo ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Everybody say, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Kayo ay binili, tayong lahat ay binili, amen, ng mahahalagang dugo. Ng sarili mismo ng ating pinakamalapay na Diyos. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Binili tayo ng kanyang sariling dugo. Amen? Hallelujah. Ganon tayo kahalaga mahalaga sa harapan ng ating pinakamalapay noon. Amen. Kaya ang talatang ito ay isang tawag sa katapatan at pananagutan. Amen. Pinapaalala na ang paglilingkod sa simbahan ay hindi lamang isang posisyon, kundi isang seryosong pangangalaga sa mga taong tinubos ng dugo ni Kristo. Ganong kamukhalaga, kayo kahalaga sa paningin ng ating pinakamalapay noon. Ang Diyos mismo ang nagbili sa inyo. At ibinayad ang kanyang sariling buhay, kanyang mahalagang dugo. Ganon tayo kaimportante sa harapan ng ating pinakamalapay noon. Amen. Kaya walang sino man, mga minimal na yung bang tayo ay pahihirapan o sa Bisaya pa tayo ay daog-daogon o kawawain tayo ng sino pa man, wala. Dahil ikaw at ako, pag-aari tayo ng malapay noon. Binili tayo ng malapay noon. We are bought with a price. Binili tayo sa halaga na hindi mababayaran ng kahit gaano ka laki ng salapi o bulawan. Hindi. Dahil ang bumili sa atin, ang Diyos mismo. Ganon tayo kaimportante sa harapan ng ating pinakamalapay noon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Kaya tayo ay dapat magtulungan. Amen. Pinatitibay ang pananampalataya ng bawat isa. Pinananatili ang pananampalataya sa paglilingkod sa ating pinakamalapay noon. Amen. Dahil ang ating kinakaharap, hindi basta-basta. Amen. Mga pagsubok, amen, much tribulation, sabi ng banal na kasulatan, habang tayo ay nandito po sa mundong ito. Amen. Marami tayong kinakaharap na mga pagsubok, kahirapan, mga pag-uusig, mga minmahal, mga mahal natin sa buhay, minsan gagamitin ng kaaway, uusigin tayo, mga minmahal, makakapakinig tayo ng mga iba't ibang salita, mga minmahal na masasakit na makapanghihina, makapagpapahina ng ating pananampalataya, mga minmahal. Maraming pagsubok, maraming much tribulation, mga minmahal, sabi ng mahal na Panginoon, in this world you shall have tribulation. Totoo yan. Biblical. Kaya dapat tayo, mga binili ng Diyos. Amen. Tayo ay isa na lamang sa katawan ng malapay noon. Tayo inaaralan, mga minamahal, na tayo po ay magtulungan, magpayagan, i-encourage ang bawat isa. Amen.
Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Sus. Ang nalulugmok, kailangan alalayan. Encourage. Amen. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Last verse natin, may mahal, Ephesians chapter 4, verse 29. From the epistle of Paul to the Ephesians, chapter 4, verse 29. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 4, ang talatay 29. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nasisipakinig. Oh, hallelujah. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Sus. Amen. Ano bang salitang mahalay ay huwag lumabas sa ating bibig, kundi ang mabuting ikatitibay. Amen. Yung ikatitibay, ma-encourage yung ating kapwa mananampalataya. Amen. Amen. Ikatitibay na kanyang pananampalataya, ikalalago na kanyang pananampalataya, yun dapat ang maririnig na lumalabas sa ating bibig. Magiging pagpapala. Amen po ba, mga minamahal? Amen? Ayon sa pangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Amen. Nagbibigay ng biyaya ang bawat salita na lalabas sa ating bibig, magiging pagpapala. Yun dapat ang lalabas sa ating mga bibig, mga minamahal. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Sus. Everybody say, praise the Lord. Amen. Kaya, sabi mga minamahal, sundin ang mga bagay na makapapayapa at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. Ito yung gawin natin. Huwag yung ikapanghihina, ikatitisod ng mga mananampalataya. Ano yung ikatitibay? Yung mga magandang report, good report, mga minamahal. Amen. Para sa ikatitibay ng bawat isa, ng bawat mga mananampalataya. Dahil, hallelujah, tayo ay napakahalaga sa paningin ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Tayo ay binili na sa halaga. We are bought with a price na hindi mababayaran. Binili tayo ng mahal na Panginoon. Pag-aari na tayo ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen tayo. Kaya dapat mag-ingat, sabi ng Banal na Kasulatan, mag-ingat ang bawat isa. Amen. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Mga minamahal.